RP3 Alert. RP3 Alert. Land, air, and sea. Lahat ng mga pangyayari at latest updates sa kalupaan, himpapawid at karagatan. Gagalugarin. RP3 Alert. Aktibong nag-uulat para sa masang Pilipino. Hatid ang mga balita at serbisyo para sa pagbabago. RP3 Alert. 1278 AM. Bakit ka malungkot? Tolits, Bakit Laya, ka malungkot? May sasabihin ako. Laya, Alam mo may bang sasabihin palagi ako. akong sinasaktan? Alam mo bang palagi akong Bakit? sinasaktan? May narinig akong pwede natin tawagan May narinig at akong i-report pwede ang nating mga paglabag tawagan sa at karapatan i-report nating ang mga bata. paglabag sa Tulad karapatan ng nating mga karapatang bata. buhay, Tulad ng maproteksyonan, buhay, mapaunlad, at maproteksyonan, makilahok. mapaunlad, Halika at sasamahan makilahok. kitang tumawag Halika, sa Makabata sasamahan kitang Helpline. tumawag sa Makabata Helpline. Makabatang araw, ito po ang Makabata Helpline. Anong may Ito po tutulong ko sa Makabata inyo? Helpline. Anong may Hello tutulong po. ko sa inyo? Ako po si Tolly. Hello po. Ito Ako ang po si aking Tolits. kwento. Ito ang aking kwento. Kayo ay sumusubaybay sa Makabata Teleradyo. Basta bata, tayo ang bahala. Ang programang ito ay tumatalakay sa mga karapatan at usapin ng mga bata. At narito ang ating host. Isang makabatang araw po sa ating lahat. Philippine Standard Time, 10:05 AM. Magandang umaga po, Kuya Elino. Kamusta po kayo ngayon? Very happy po kami at nakabalik na po kayo. Galing po doon sa reunion nyo last week po. Isang makabatang umaga po, Kuya Jello. Of course, na-miss ko yung ating mga tagapanood at tagapakinig ng ating Makabata Teleradyo. Ayos naman po. Napaka-fruitful ng aking engagement last week. Kasama yung aking pagbisita sa aking alma mater sa UPLB. So, para po sa lahat ng mga sumusubaybay po sa atin ngayon, saka mga nanonood sa Facebook, of course, sa radyo rin po, isang makabatang araw po sa inyong lahat. So, bago po siguro tayo tumalon dun sa ating programa ngayong araw pong ito, kwentuhan ko lang po kayo kasi po kahapon, nagkaroon na po kami ng formal na Memorandum of Understanding signing kasama po ang Radyo Pilipinas at Philippine Broadcasting Service. So, yan po ay dinaluhan po ng inyong lingkod, Undersecretary Angelo Tapales ng Council for the Welfare of Children or Kuya Jello ng CWC. Si Kuya Elino na andun din po kahapon, 10 ng aming mga kasama sa Makabata Teleradyo Team. Of course, special shoutout po sa ating boss sa Philippine Broadcasting Service at Radyo Pilipinas, Director General Rizal Giovanni Bong Aportadera. Of course, ang mga kakampi po rin natin, si Ma'am Marinela Texon, Ma'am Charmaine Cristobal, Mary Rose Rosero at mga kasama sa Radyo Pilipinas 3. So, good morning po. Magandang umaga, isang makabatang umaga po, Kuya Elino. So, ano po ang highlight po ng, siguro bago tayo tumalon do sa bago nating episode, bigyan po naman natin ang ating mga tagapakinig o yung mga bago pa lang nakikinig. Ano po ba yung naging highlight ng episode po last week? Kuya Jello, yan. Na-miss ko rin yung programa last week, yung ating third episode. Although hindi ko po siya na-miss kasi naka-view po ako sa Facebook natin ng Makabata Helpline tsaka sa CWFD page, naka-view po ako at yung bisita po talaga natin last week si Yusek Janela Ejercito Estrada, yung pinag-usapan po natin dito yung tungkol sa kapapasapong batas, yung RA 11642, ito yung Administrative Adoption and Alternative Parental Care. So dito po, napakahalaga po ng impormasyon na ibinahagi ni Yusek Janela sa atin na kung saan, alam niyo po, hindi ako, meron karanasan dyan sa adoption. Yung isang kamag-anak namin or pinsan, talagang inabot ng sobrang tagal. More than 5 years yata yung
yung proseso nung pag-aampon nila, considering na yung bata ay pamangkin actually, kamag-anak, ano. So, iyan yung kahalaga nito, no, nalaman ko dito nung nakikinig ako, nakabio ako do sa topic natin last week. Na ngayon 6 to 9 months, ano, mapapacilitate na siya. Napakabilis na ngayon. Yes po. Tama yan. Yes po, Kuya Jello. At yung mga binigyan nila ng emphasis ni Yusek Janela na yung ating mga magulang, ating mga of course yung iba pang ano natin, ka-engage natin, dapat hindi sila matakot, ano, kasi usong-uso po dati ka talaga sinasimulate. Oo, at saka wala nang stigma ngayon, Kuya Elino, dapat. Napakaganda po ng binanggit na yung campaign nila Yusek Janela, no, na yung tinatawag na ampon ngayon, iba na yung connotation. Iba na ang meaning. Tama. Po, oo, yung ampon ngayon is anak, magulang, pamilya, ordinaryo at natatangi. So, ibig sabihin, positive na yung promote natin, yung connotation natin ng isang ampon. Kasi, sabi nga, nung ni Ate Liden, ano, last week, na yung pag-ampon ngayon ay pagbibigay ng tsansa sa isang bata na magkaroon, mag-experience ng isang pamilya. Kasi mabigyan natin ng pagkakataon dahil ito ay karapatan ng isang bata. So, napakaganda po ng highlights ng last episode, ng third episode natin na pinag-usapan at bisita natin ng NACO, National Child Care Authority. So, ito ang isa pang lesson mula dun sa ating last episode, ang pamilya ay hindi lamang nasusukat sa pagiging magkadugo, kung hindi sa pagkakaugnay ng mga puso. So, napakagandang lesson niyan. Kaya po ang mga ampon or mga adoptees po natin ay talagang hindi po yan dapat negative ang image. Yan po ay positive. Ang ibig sabihin niyan, nabigyan sila ng pangalawang pagkakataon na magkaroon ng pamilyang magmamahal po sa kanila. So, napakagandang linya niyan, Kuya Elino. So, ngayon, live po tayo at tuwing Sabado, 10 to 11 a.m. tayo live sa Radyo Man, and of course sa ating Facebook pages, So shout out po sa lahat na nanonood sa Facebook. Saan bang mga Facebook pala to, Kuya Elino, para sa mga nanonood at nakikinig po sa atin? Marami po tayong Facebook page. Of course, sa ating CWC Facebook page, sa Makabata Helpline Facebook page, sa ating mga RCWC, sa 17 region, ating mga of course, regional coordinators na nandyan. And of course, yung sa PNPWCPC kasama natin, naka-live yung ating ano po ngayon, episode ngayong araw. So shout out po. Tinignan ko po yung Kuya Jello, yung last episode, ang laki po ng engagement natin, more than 2,000 po yung nag-views, tapos marami pong nagko-comment. So shout out din po sa mga nagko-comment at yung sumusubaybay. I-engage nyo po kami, panoorin, pakinggan, tsaka mag-comment so kayo kung meron po kayong kung meron po kayong mga mensahe, mga katanungan po sa amin, so shout out po, So Kuya Elino, etong Sabado na to, ito ay 4th episode na natin. Ano naman ang laman ng programa ng ating itong 4th episode natin? Ngayon pong ika-4 na episode natin na Kuya Jello, may dalawa po tayong segment. Una po, pag-usapan natin yung anniversary, of course, natin yung 49th anniversary na nagko-coincide din po sa Human Rights Day. So, karapatan ng tao. Of course, importante po yung karapatan ng bata. Part of yung human rights yan. And yung din pong 18-day campaign to end violence against children. Kaya po ako naka-t-shirt na... Ayan, tama. Ako may konting orange din naman ako. So, i-campaign natin yan. So, Unite for Violence Against Women. Free Philippines. So, yan po yan. Pag-uusapan po natin yan sa segment natin ngayong araw. Okay. Siguro, bago tayo pumunta dun sa meet ng ating first segment, kasi marami tayong pag-uusapan, yung CWC anniversary, yung Human Rights Day, saka yung 18-day EVOW campaign, yung to end violence against women and children campaign natin, ipapakilala ko po ulit sa ating mga tagapakinig. Of course, pinapaulit-ulit natin to every episode, ano ba ang Council for the Welfare of Children? So, yung Council for the Welfare of Children po ay ahensya po na nalikha kami sa pamamagitan ng Presidential Decree 603 noong December 1974. So medyo may katandaan na rin tong ahensya namin.
Kami po ang pangunahing ahensya ng pamahalaan na sandigan ng pamilyang Pilipino sa pagkalinga at pagbigay proteksyon sa mga bata. Kaya nga po lagi namin sinasabi, basta bata, kami po ang bahala. Yan po ang Council for the Welfare of Children. Kuya Ilino, ano naman po yung Makabata Teleradyo? Itong ginagawa natin ngayon dito. Ayan. Ang Makabata Teleradyo po ay bahagi ng advokasya ng Council for the Welfare of Children. Nagpapasalamat po kami sa Radyo Pilipinas 3. Kung nabanggit po yung ni Kuya Jello kanina na yung MOU signing, yung pagpapatibay ng partnership ng Radyo Pilipinas at ng CWC para sa programang ito. Ang Makabata Teleradyo po ay napakahalaga sa CWC kasi ito ay flagship program at talagang ito ay nagpapatunay na yung ating advokasya sa pagpapalaganap ng karapatan ng bata sa survival, development, protection, and participation ay pinapaigting natin. Sa programa natin na Makabata Teleradyo, pinag-uusapan po natin ang mga issue ng ating mga bata, ang kalagayan nila, at especially ano yung mga programa ng pamahalaan, ng ating partners, na ginagawa. Marami pong mga ginagawa ang ating sa pangunguna po ng ating pamahalaan, kapartner ng iba't ibang sektor, ang NGO, ang CSOs, ang mga private entities, kasama po natin dito upang pag-usapang mabuti ano ba talaga yung dapat nating tugon sa mga hamon, sa issue ng ating mga bata, kung may mga pang-aabuso, ayan, physical man or mental. And of course, ano yung mga programa na ginagawa natin. So, sige, himay-himayin po natin ang magiging paksa natin ngayong 4th episode. First po ay yung update po na ibibigay namin dun sa 49th anniversary ng Council for the Welfare of Children last December 10. So, para po dun sa mga tagapakinig po natin, yung naging paksa namin ngayong taon, Kuya Ilino, Breaking Barriers and Achieving Breakthroughs Through Children. Kumbaga, gusto naming mag-break ng barriers, mag-gain ng mga breakthroughs dahil ito ay 49th year namin. Gusto naming palakasin ng serbisyo, of course, in preparation to our 40th year. So, noong December 10, sinimulan siyempre namin yan sa isang banal na misa na ginanap po sa opisina ng Council for the Welfare of Children. So, umaga ho yan noong December 10. Nung hapon naman, nagpaligsahan ang ating mga kawani, naglaban-laban tungkol sa mga impormasyon na related po do sa survival, development, protection at participation rights o pati na yung governance po ng mga bata. Talagang ang gagaling ng aming mga staff dyan. So ayan, pinapakita po natin ngayon talagang nagkompetisyon sila dyan at syempre yung nanalo ay inawardan natin yan do sa sumunod nating activity. So makikita natin na napakasaya. December 10 yan. Tapos of course December 11 po yung misa at saka yung ating pagisan ng talino na ginawa. So yan ay nung hapon ng December 11. So ang ginawa natin dyan ang kasunod nung December 14. Ito napakasayang event nito. Nakita rin kita, Kuya Ilino, ang ganda ng sayaw mo nun Yung Praise and Loyalty Awarding natin ay ginanap po natin yan sa Berjaya Hotel. So napakasaya natin dyan. Maghapon tayo dyan. Itong praise, ito yung program for awards and incentives para po to sa service and excellence. So, ang ibig sabihin ho nito, kung sino ho yung magagaling talaga sa Council for the Welfare of Children, kinikilala po natin yan. Tsaka, syempre, yung may mga loyalty awards. I think, ang pinaka loyalty award na pinakamahabang serbisyo ang na-awardan natin is 25 years. Although si Chief Kuya Ilino, ikaw 30 years yata last year, so mas ikaw ang pinaka senior sa ating ahensya, So saksi rin tayo sa mga performances na ginawa ng ating mga taga Central Office and pati yung mga regional coordinators natin. Ang gagaling nilang sumayaw. Pati si Kuya Ilino na andyan, ang division ni Kuya Ilino, ang Public Affairs and Information Office, ang nanalo ho sa talent contest. So, di ba, Kuya Ilino? Siyempre po, Kuya Jello, talagang mahalagang malakas tayo. Yes, tama. At handang makipagsabayan kahit mga bata yung kasama natin kaya sa pang CWC. sumabay. Kaya po talaga, kasi po iba po talaga ang nagtatrabaho sa Council for the Welfare of Children. Ako, based on my experience for the last 30 years, napakasigla, napaka-engaging. Kumbaga, yung mararamdaman
na umiidad ka na. Ayun, sasabihin ko umiidad na, no? Kasi medyo 30s ka na, Kuya Elino. 30s ka na rin naman, di ba? Yes, opo. So, yan, but talking about yung 49th anniversary, nag-enjoy po talaga lahat yung mga staff ng CWC. Well, it's our way of course, recognition dun sa mga katangi-tangi nating mga kasamahan sa opisina. Siyempre, shout out ako sa aking division, ano, kila Ma'am Ruth, kila Eman, kila Erica, of course, and the others, kasi ang dami namin sa staff, and of course, sa Payo staff. Parang puro award yata kayo dyan, nakikita natin. Opo, ayan. So, this is a way of recognition na napakaganda po sa ating sa pagpapatuloy natin ng palakas ng Council for the Welfare of Children, kasi going to the 50th years po tayo next year, so ayan, ibang hamon na naman yan, at nabanggit naman po natin yan na malaki yung hamon na sa susunod pang mga taon for CWC. And yung anniversary po is really a way of course encouraging the staff to go on, perform more despite of the many challenges that we have in the office. And of course, shout out po Kuya Jello, sa organizer ng ating praise committee. Yes, of course. Ang ating Deputy Executive Director, si Ma'am Che Quaresma. Shout out kay Ma'am Che. Kila Miss Norms, ang head Chief ng Norms. AFD, and of course, and the members of the praise committee. So salamat po sa matagumpay na 49th anniversary ng CWC. Ito nga po pala, no, of course, taking off from the Praise Award, ito po kasi sa Council for the Welfare of Children, talagang tinuturing naming gems or kayamanan ang aming mga kawani, ito man empleyado or mga contract of service. Wala ho kaming distinction. Actually, pati yung hindi na talagang kakontrata namin or independent contractors na, like yung aming mga security staff, yung mga janitors po namin, isang buong pamilya po yan, one CWC, ika nga, di ba, Kuya Elino? Yes, Sandali, ito palang celebration natin ng 49th anniversary ay bumangga pala dun sa dun sa celebration ng human rights naman. So ano bang mga natin dito? Ika-75th na pala to na anniversary ng Universal Declaration of Human Rights. Opo, Kuya Jen, tama po kayo dyan. Ika-75th anniversary ng declaration ng Universal Declaration of Human Rights. Ito po, So, dito po sa UDHR na sinasabi natin ay naisasatuparan natin at naipapahayag yung layunin na mabigyan ng pandaigdigang proteksyon ang bawat tao. So, kung i-connect po natin ito siyempre sa ating ahensya, kasi yung mga bata ay tao din. So, human rights with children's rights. Kasama ang bata. Kasama ang bata po dito sa ating pag-celebrate ng ika-75th anniversary ng International Human Rights, kasi yung ating mga bata ay may karapatan. Of course, bigyan natin ng emphasis yung responsibility din ng ating mga bata. Okay. So, para po doon sa mga tagapakinig natin, yung Universal Declaration of Human Rights, yan yung nagbigay daan naman, yung UN Convention on the Rights of the Child. Kaya talaga nakapaloob talaga ang bata dyan. So, yan ang naging take-off point ng UNCRC. So, yun nga. Okay, talo naman tayo doon sa next topic natin. Napag-usapan natin ang Declaration of Human Rights, ang UN Convention on the Rights of the Child. Ngayon po, December, of course, meron tayong special celebration na ginanap. Ito yung 18-day campaign to end violence against women and girls. Okay? Talagang po yung BAUSI kasi na tinatawag, yung violence against women and children, yan po ay tinuturing nating grave child rights violation. Yan, grave violation of human rights pala, sorry. So talagang kami sa Council for the Welfare of Children ay talagang sumusuporta dyan. Ayan, nakikita natin ang ating mga pictures and videos. Kami po ay, ito po ay pinangungunahan, of course, ng ating mga kaibigan sa Philippine Commission on Children. Naging commission na tayo bigla. Philippine Commission on Women, shout out kay Edith Ray Chavez, ang aking kaibigan.
at mga kakampi natin, of course, yan sa Philippine Commission on Women at ang Council for the Welfare of Children po ay isang aktibong member ng yung tinatawag na AYAC-VAUSI, Interagency Council Against Violence Against Women and Children. So talagang active na active tayo dyan. Very supportive. Last year, naka-orange na rin tayo, no? At kaya rin naka-orange tayo dyan sa mga pinapakita nating videos and pictures. At ngayon po sa studio. Pati po yung mga technical staff po natin ay talagang naka-orange din, ano? So, itong celebration na to ay mula November 25 to December 12, ano? Talagang binabantayan po natin ang mga kababaihan at yung mga girl child na sinasabi, ano? Yung tinuturing na girl child, ibig sabihin, batang babae po yan. Sa ibang bansa ho, itong campaign po na to ay talagang mas maikse yung campaign nila, ano? Pero sa Pilipinas ho, ang ginagawa po natin dito, 18-day campaign po yan, ano? So, mula November 25 hanggang December 12, kasi po talagang sa ibang bansa, 16 days, sa atin 18 days. Kasi yan ay itinahina rin natin dun sa December 12 celebration ng UN Protocol to Prevent, Suppress Trafficking in Persons. Nakasama po lagi ang kababaihan at ang bata, Kuya Elino. So, sorry, ang dami ko pa rin sasabihin, pero sabi po ng ating mga kasamahan dito, kailangan po nating mag-commercial break muna. Yeah. Pagbalik po namin, naku, ang dami pa naming kwento sa inyo. So magbabalik po ang Makabata Teleradyo, Basta Bata, kami po ang bahala. RP3 Alert! Heads up! Aksidente sa daan. Weather update. Aktibo sa pagbibigay abiso publiko. RP3 Alert. 12:78 AM. Basta bata, kami po ang bahala. Ang tanging may pamaman ako'y edukasyong Pilipino. Tinuturong galing at talino para maabot ang pangarap mo. Ang tanging handog ko sa'yo'y edukasyong Pilipino. Diskarteng mula sa puso, mamamangha ang mundo. Matatag na mga guro, matatag sa mga pagsubok, matatag na mga mag-aaral, matatag na talino'y umiiral. Hinaharap ang hirap, walang takot sumugod, humahanap ng solusyon, ipaglaban ang edukasyon. Kabataang Pilipino, Muslim o Kristiyano, lahat ng paniniwala, lahat ng katutubo, may kapansanan, iba man kasarian. Ang ating pag-aaral ay ating karapatan. Ang ating pag-aaral, pang-ahon sa kahirapan. Matatag na mga guro, matatag sa mga pagsubok, matatag na mga mag-aaral, matatag na talino'y umiiral. Hinaharap ang hirap, walang takot sumugod, humahanap ng solusyon, ipaglaban ang edukasyon. Ang tanging hari ko sa'yo'y edukasyong Pilipino. Matapat ng pamamaraan, maunlad na kinabukasan. Department of Education, Bansang Makabata, Batang Makabansa. RP3 Alert! Heads up! Aksidente sa daan. Weather update.
Aktibo sa pagbibigay abiso publiko. RP3 Alert, 1278 AM. Makabata Teleradyo. Basta bata, kumiyong bahala. Ayan, magbabalik po tayo sa ating programa, ang Makabata Teleradyo, Kuya Jello. Oh, that's right, Kuya Elino, no? Ngayon, wag na po nating patagalin, ano? Binabanggit namin kanina, meron kaming talagang surprise guest ngayong araw na to. Ito ay kakamping ahensya natin sa pagbibigay kalinga at proteksyon sa mga kabataan. Ewan ko kung nahulaan ng mga nakikinig mula kanina, ano? Pero ito ay kabalikat ng mga kababaihan, ng mga kabataan. Talagang ito ay pumuprotekta pag ito ay napatrobol, merong nagbabiolate ng mga karapatan, may nang-aapi, may nananakit dito, tumatakbo, dito tumatawag, dito humihingi ng tulong, ano. So siguro wag na nating patagalin, Kuya Elino, panoorin po natin ang video natin na interview kay Colonel Marichel Schmidt ng PNP Women and Children Protection Center. Panoorin po natin to. Kuya Jello, kanina hinabanggit natin na sa ating talakayan patungkol sa ginanap na 18-day campaign on to end violence against women and children sa buong bansa. Mahalaga ito sa kampanya natin sapagkat ukol ito sa Philippine Commission on Women. Itong karahasan laban sa kababaihan ay isa sa pangunahin nating social problem sa ating bansa. Tama ka dyan, Kuya Elino. Alam nyo po, talagang yung mga babae at yung mga batang babae ay isa sa parte ng ating komunidad na talagang laging prone sa violence at pang-aabuso. No? Alam nyo ba, Kuya Elino, meron palang datos na available, ano? Ito naipadala sa atin, ano? Na isa sa 4 na mga babae mula edad na 15 hanggang 49 o 15 to 49, ang tinitingnan lang natin dito, hindi pa yung mas bata, no? Isa sa 4 na mga babaeng ito ay nakaranas talaga ng physical, sexual, at emotional o mental na pang-aabuso, no? Ito yung covered talaga ng BAUSI, yung Anti-Violence Against Women and Children do natin, ano? So, of course, katulad ng pinag-uusapan natin kanina, meron din tayong datos na nakuha sa PNP na talagang dun sa mga nire-report talaga sa kanila, ang talagang, kumbaga, ang suki na report ng pang-aabuso sa mga kabataan, yung paglabag sa karapatan nila, ay yung violation ng child abuse law natin, yung RA 7610, rape ng mga bata at acts of lasciviousness ng mga bata. So talagang nakakagimbal itong mga, itong mga datos na pinag-uusapan natin. Dahil nga po dyan, Kuya Jello, sa mga isyong yan, yung ating mga BAUSI cases, mahalagang malaman po ng ating mga manonood at yung nasa online natin na talagang merong pangunahing unit sa Philippine National Police na tumutugon dito sa mga kaso ng violence against women and children. Ito po ay yung tinatawag na Women and Children Protection Center. Kaya napakaswerte natin ngayon para dun sa kanina pa po nag-iintay kasi kanina pa naman medyo pinapakapyaw na namin kung sino ang surprise guest namin sa araw na ito. Meron pong unit ang Philippine National Police, yung binanggit ni Kuya Elino kanina, ang PNP Women and Children Protection Center. Yan po ang opisina po niyan nasa Camp Crame po, no. Yan talaga ang punong abala sa pagprotekta sa ating mga kababaihan saka sa mga kabataan po, no. Talagang sila ang namamahala diyan. Ngayong araw na ito, katulad po nung binabanggit namin kanina, guest po natin ang kanilang chief ng Anti-Violence Against Women and Children Division, si Colonel Marichel Schmidt. Ate Marichel, magandang umaga po. Bumati po muna kayo sa mga nakasubaybay po sa atin. Isang makabatang umaga po sa ating lahat, lalong-lalo na sa iyo, Kuya Jello at Kuya Elino. Good morning po. Yung ng aming Chief ng Women and Children Protection Center na si Police Brigadier General Portia Banyaga Manalad po, sir. So greetings po, shout out kay General Portia Manalad. Para sa hindi po nakakakita kay General Portia Manalad, siya po ang Chief ng PNP WCPC na nag-iisa ring babaeng miyembro ng PNPA Class 1995. So congratulations po of course kay General Manalad at ang mga kababaihan na miyembro ng PNP WCPC. Yeah. Marami sila dyan, Kuya Elino. May magagaling na lalaki din dyan, of course, yung mga kaibigan natin, pero maraming magagaling na babae. Ate Marichel, alam ko very busy ka
tatalon na ako sa unang talon natin, ano? Kasi of course very curious ang ating mga taga-subaybay na maraming nangyayaring violasyon kasi ng karapatan ng mga babae man o ng mga bata, lalaki man o babae, ano? So para po sa ating mga tagapakinig, maaari mo bang sabihin kung ano ang PNP Women and Children Protection Center? Kuya Jello, at sa ating mga nanonood at nakikinig sa ating programa, si Women and Children Protection Center o yung WCPC ay isang unit under sa Directorate for Investigation and Detective Management ng Philippine National Police na itinatag noong 2012 sa bisa ng NAPOLCOM Memorandum Circular. Bago pa man magkaroon ng Women and Children Protection Center, ay itinatag na ang kauna-unahang Women's Desk sa Quezon City noong 1993 pa po, matagal na. At hanggang sa kasalukuyan ay patuloy na nagsiservisyo para sa mga kababaihan at mga kabataang nakakaranas ng pang-aabuso at karahasan po, Kuya Jello. O Kuya Ilino, narinig mo yun. Itong PNP WCPC na tinatawag na to, no? Ito ang pangunahing unit ng ating kapulisan na talagang nagpuprotekta sa mga kababaihan at sa mga bata, sumasaklolo sa kanila. Of course, ito sila rin ay nagko-conduct ng mga investigasyon at mga operasyon, mga surveillance and monitoring. May mga rescue operations po na ginagawa ang ating mga magaganda at makikisig na kakampi sa WCPC, ano? Hanggang sa coordination ng mga social, legal, rehabilitation and health services. Talaga po sila papala ang gumaganap dito, ano Kuya Ilino? Yeah. Opo, Kuya Jello. Ate Maricel, isang makabatang umaga po. Tanong ko naman po, dun po sa mga nabanggit niyo po, yung functions ng WCPC. Ano po yung mga, pwede niyo pong elaborate, ano mga specific na programa na ginagawa ng WCPC para to address our bouncing cases? Salamat sa katanungan. Sa tanong mo, Kuya Ilino. So, narito po ang aming aling pulis na handang tumulong sa mga batang nakakaranas sa pang-aabuso at karahasan. Yun po yung pangunahing programa ng Women and Children Protection Center. Ang Women's Desk na nag-iimbestiga ng mga reklamo upang mapanagutan ang mga pagkakasala, siya rin po ang takbuhan ng mga nakakaranas ng physical, psychological at sexual na panggigipit o pang-aabuso sa ating mga kababaihan at lalong-lalo na po sa ating mga kabataan. Napakaganda ng sagot ni Ate Maricel, Kuya Ilino, no? Yeah. Alam nyo, itong aling pulis, talagang pag narinig yung aling pulis, alam na ng mga kababaihan natin saka ng mga bata na ito ay pwedeng hinga ng tulong. Segue ng konti, no, nakikita natin, meron tayong mga banner ng Makabata Helpline, ano? Ang PNP Women and Children Protection Center, ang isa sa pinakaunang partners natin, ano, sa Makabata Helpline. Kaya ang PNP WCPC, ang aling pulis at ang Makabata Helpline 1383 ay talaga nagtutulungan para talagang lutasin ang problema ng ating mga kabataan, ano. At napakaraming problema yung mga datos na pag-usapan natin yan kanina, ano. May dadagdag ko lang po. Kami sa Women and Children Protection Center ay nagsasagawa din po kami ng mga lectures or awareness campaign sa mga sa mga Kuya Jello sa kahit saan, kasi ginagamit namin ang aming aling police everywhere. Pumupunta kami sa iba't ibang eskwelahan, barangay o komunidad upang magbigay ng impormasyon sa mga estudyante at sa mga guro patungkol sa mga batas upang mapangalagaan at ang karapatan ng mga kababaihan, lalo na po ang mga minor de edad nilang mga anak. Yun po ang aming ginagawa, lalo na po nung katatapos lang ng ating masayang National Children's Month po. Talagang alam natin yung passion natin para gumawa ng mga ganong advokasya, series of advocacies, para po hindi lang yung maging aware yung ating mga kabataan, ang ating mga minor de edad, kundi para bigyan din sila ng parang something na to treat them or bigyan mo sila ng kasayahan na kung meron man silang naranasan na mga karahasan or mga hindi magandang eksperyensya, sa araw ng kabataan ay nagkaroon sila ng saya at talagang makalimutan nila kahit saglit lang ang kanilang mga emosyon na hindi maganda po. Napakaganda ng sinabi Kuya Ilino ni Ate Maricel, ano? Hindi lang reactive. Kung hindi, kumbaga preventive din sila, no, may mga lecture, awareness campaign para ang mga kababaihan at kabataan alam yung karapatan. Nabanggit ni Ate Maricel yung nangyari nung
noong National Children's Month, culminating activity natin noong November 28. Maaari mo ba, Kuya Ilino, na ikwento na rin sa mga taga-subaybay natin? Ano ba yung nangyari noon? Sino ba yung sorpresang dala? May sorpresang dala ang PNP, ano? At ano ang ginawa nila? Ano ba nangyari doon sa mga bata? Kay Ate Maricel, unang-una po nagpapasalamat kami sa PNP WCPC sa pag-join sa amin doon sa culminating activity sa SM Aura. Napakasaya, napaka-produktibo yung mga bata namin in-invite galing sa ibang paaralan, sa mga NGO partners namin at doon sa academic partner namin ng Mayroon College. Talagang nag-enjoy sila. Nagpapasalamat kami sa dinala niyo yung talent na nag-perform during the at ayan, napasaya yung mga bata, naging napaka-interactive, and even yung pong nasa booth niyo po, yung meron po dun sa side, meron kayong mga showcases doon anong ginagawa ng PNP WCPC sa patungkol dito sa ating mga kaso ng mga violence against women and children. And for that, marami pong salamat. Part ito ng ating advocacy para talaga mai-promote natin ang children's rights at salamat po sa support. Napakalaking support ng PNP, of course, being partner sa Makabata Health. Kuya Ilino, tama. Ang Philippine National Police kasi ngayon, itong mga kaibigan natin dyan, ang pinopromote talaga nilang image is ang Philippine National Police is pro-children. Hindi po ba kaibigan at taga-protekta ng mga bata? Hindi lang ang WCPC ang kabuuan ng Philippine National Police. Yan ang image nila Ate Maricel, of course, at Ate General Portia dyan. Talagang sila ay very careful sa pagprotekta ng ating mga kababaihan at kabataan. Ate Maricel. Kuya Jello, isang namin sa programa namin, yung awareness na inilapit namin si Aling Police sa iba't ibang sulok ng Pilipinas para po hindi lang kami, although ang primary talaga ng function ng aming opisina ay mag-rescue ng mga abused children, at dahil bilang member ng kapulisan, nilalapit namin ang Aling Police para parang soft operation para yung mga bata hindi sila matakot sa pulis, kundi na sumasayaw, kumakanta, na kami ay kanilang mga ate at kami ay ang kanilang kaibigan talaga. Napakaganda niyan. Meron po silang i-share or i-report sa amin na pang-aabuso, kung hindi man sa kanila or sa kapwa nila bata, makakalapit sila sa amin na walang takot po. Yun po ang aming ginagawa. So nakakatuwa, Kuya Ilino, yung sinasabi ni Ate Maricel, ang image ng pulis, kasi nung mga unang panahon, tatakutin ka pa ng matanda, kukunin ka ng pulis. Ang pulis ay kaibigan niyan. Yes. Kaibigan ng buong bayan, of course, lalo na kaibigan ng mga kababaihan at bata. So nakakatuwa na yan ay ginagawa lalo at pinapaigting ng PNP yung talagang image nila na sila ay takbuhan taga-protekta. Okay, napunta ako doon sa takbuhan at taga-protekta. Ate Maricel, yung question ko sa inyo, saan pala maaring humingi ng tulong ang mga kababaihan natin at ang mga kabataan ay nakakaranas po ng pang-aabuso para po sa mga nakikinig po sa atin? Sa mga gusto pong magdulog or mag-report ng mga karahasan para na experience or concerned citizen man, pwede pong lumapit sa pinakamalapit na barangay hall kasi ang problema namin, sir, Kuya Jello, hindi lahat ng barangay ay merong police station. So, kung may biktima na kailangan ang immediate na rescue or tulong, dapat lumapit muna sa pinakamalapit na barangay. At meron naman sa barangay, meron tayong women's desk na pinamamahalaan ng DSWD natin. At meron din tayong mga barangay police na ginagamit ng PNP na force multiplier in the absence of police personnel na manggagaling pa sa malayong lugar. Meron din po tayo kung malapit po sa police station ang pinangyarihan ng insidente or yung pang-abuso, pwede pong lumapit sa police station. Ang lahat po ng police stations nationwide ay meron tayong women's desk, meron tayong babae na investigador, meron tayong police women na trained investigator to handle cases ng women
tsaka yung mga bata para hindi parang subtle yung mode ng interview, hindi yung kung nagkaroon ng pang-abuso or nagka-experience ng trauma yung bata, hindi trauma. ng kanyang trauma. So meron tayong magaling mag-handle ng interview or sa ng biktima. So meron din tayong Facebook, ang WCPC ay meron pong Facebook account na yung Aling Police natin na standee, meron yung QR code. So pag inunan niyo yung QR code, mapupunta kayo doon sa webpage ng Aling Police o yung WCPC na doon pwede kayong magdulog ng reklamo or mag-send ng report at kami dito sa Camp Crame sa WCPC ay ilalapit namin, i-refer namin yun sa nearest police station or women's desk. Pero kung meron kayong issue dun sa halimbawa ang abuso nandun na personnel ng barangay or women's desk sa police station, welcome po kayong pumunta dito sa WCPC sa Camp Crame at meron po tayo ditong Luzon Field Unit na mag-handle ng inyong mga idinulog na kaso. So napakaganda po, Kuya Elino, sinasabi ni Ate Maricel. Napakaraming paraan kung paano makontak ang PNP, whether dumiretso ka sa barangay, dumiretso ka sa police station. Ang Facebook ng Aling Police, wag po natin kakalimutan, ang mga contact details po nila na andon. Of course, ibo-volunteer ko na rin ang ating Makabata Helpline 1383. Of course, pwede kayong tumawag sa amin at dahil may Memorandum of Understanding ang Council for the Welfare of Children at ang PNP WCPC, kami po talaga ay magkakampi sa pagtulong sa mga kababaihan at mga bata po, no. Agaran po namin kayong i-refer sa kanila, no. So, yung 1383 po yan, landline po yan, meron din po kaming Facebook, pwede yung bisitahin, ano. So, talagang ang maganda dito, Ate Maricel, ang mga ahensya ng gobyerno nagkakatulungan talaga dito sa mga ginagawa nating efforts para protektahan yung mga kabataan natin at kababaihan. Sana na Sige po. Ang balak namin sa after ng holiday season ay magkakaroon kami ng series of activities or pulong-pulong sa mga membro naman ng kabataang barangay. Kasi po ayan ang maganda. Mahalaga po yan. Bagong upo po sila sa officer ng kabataang barangay na under sila dun sa barangay. So kung gawin natin silang katuwang sa pagprotekta ng mga kabataan, ay malaking tulong po sila sa atin. Maganda yan, Kuya Elino, kasi ngayon, ang gusto rin natin ay abutin ang barangay at yung mga bagong electa SKD natin. Of course, ang SK ay bagong elect, yan ay nakatayo talaga sa mga barangay. May pondo rin yan. Yes, galing sa barangay, portion ng pera ng barangay ay ginagamit ng mga SK. Gusto rin po namin silang hikayatin, kami po sa Council for the Welfare of Children, na mag-focus sa mga proyekto naman tutugon dito sa violence against children, yung mga online sexual abuse, or kahit yung offline sexual abuse. Napakarami po ng datos natin na nagpapakita na tumataas po yung rape at acts of lasciviousness, sexual abuse ng ating mga kabataan at kababaihan. So nakakatuwa na mga iba't ibang ahensya ng gobyerno ay nagkakasundo-sundo po sa pagprotekta sa mga kabataan. Siguro hindi na po namin kayo istorbohin. Nagpapasalamat po kami sa PNP Women and Children Protection Center dahil isa po kayo sa pinakamatatag at pinakamatibay na partner po ng Council for the Welfare of Children. Talaga pong natutuwa kami sa inyong pagtitiwala, sa inyong partnership at of course, para po sa mga sumusubaybay po sa atin, mga nanonood po, ang pulis po ay pro-children. Ang pulis po ay talagang nangangalaga sa mga kababaihan at sa mga kabataan. Huwag po natin kakalimutan yan. Kuya Elino, meron ka ba bang last message kay Ate Maricel? Kuya Jello, salamat po Ate Maricel. Siguro po, hingan po na lang po namin kayo ng huling mensahe. Ano pong mensahe ang gusto nyo ipabatid sa mga nanonood at nakikinig ng ating programa ngayon na Makabata Teleradyo? You can say your message po. Ang message ko lang po ay Merry Christmas sa ating lahat. Merry Christmas. Merry Christmas. Meron po akong babasahin na mensahe ng aming chief ng Women and Children Protection Center, si Major General Portia Banyaga Manalad. Ang Women and Children Protection Center sa pamamagitan ng Aling Police
ay handang tumulong 24/7 saan mang sulok ng bansa, lalo na sa panahon ngayon na ang mga perpetrator ay humahanap na rin po ng makabagong paraan para po makapangbiktima ng mga kababaihan at kabataan. Mas lalo na po nating pag-iingatan ang bawat isa at maging mapagmatyag para maiwasan ang pang-aabuso. Para sa mga magulang o guardians, ang ating mga anak, lalo na ang hindi pa husto ang gulang o yung mga minor, ay nangangailangan po ng ating gabay, lalong-lalo na sa paggamit ng teknolohiya o internet. Ang internet ay isang malawak na mundo na maaring maghatid sa atin ng kaginhawaan at o paghihirap. We all know na malaki ang maitutulong nito sa pagpapadali ng ating mga trabaho. Di hamak na malaki din po ang maaring netong idudulot sa pahamakan at kung hindi maayos ang na maturuan o magabayan natin ang ating mga anak, ay maghatid din ito ng hindi magandang experience. Kaya importante palagi ang pag-remind sa ating mga anak na huwag pong agad makipag-usap at magtitiwala sa mga nakakausap online. Dahil dito ay kadalasan nag-umpisa ang pangyayari o ng pambibiktima o pang-aabuso. Para naman sa mga kabataan na nanonood, walang masama sa paggamit ng teknolohiya o ng internet, lalo na ngayon na makabago na rin ang approach, lalong-lalo na sa ating mga eskwelahan. Ibang bagay, lalo na sa mga requirements sa ating mga eskwelahan, sa ating mga group activities. Pero bilang hepe ng Women and Children Protection Center at bilang isang nanay, mahigpit ko pong ipinapaalalahanan ang bawat kabataan na protektahan po natin ang ating mga sarili. Katulad din ng nasabi ko kanina, huwag basta-basta makipag-usap at magtitiwala sa mga tao nakikilala lang online. Dahil hindi po lahat ng mga ay malinis ang intensyon. Importante din na alam ninyo ang inyong mga karapatan at malaman kung ano-ano ang mga pang-aabuso laban sa mga bata upang makahingi agad kayo ng tulong sa inyong mga magulang, teacher, o sa pinakamalapit na Women and Children Protection Desk sa inyong lugar. Kaya rin kami nagsasagawa ng iba't ibang lectures at awareness campaign sa aming paglulusad ng Aling Police Everywhere ay para po malaman ninyo kung saan, kanino at paano kayo makahingi ng tulong sa oras na kayo ay nakakaranas ng pang-aabuso. Maaari din po kayong tumawag sa aming helpline ng WCPC, magmensahe sa aming Aling Police Facebook page o magpumunta sa pinakamalapit na Women and Children Protection Desk sa inyong lugar upang mabigyan ng karampatang atensyon ang inyong mga hinaing o reklamo. Sa pagsugpo ng karahasan laban sa kabataan ay nangangailangan ng tulong mula sa lahat ng ahensya ng gobyerno o sektor, lalo-lalo na sa mga ating komunidad. Dahil isa lang ang ating layunin, ito ay maging malaya ang mga bata mula sa karahasan at patuloy ang makapagtatag ng isang lipunan na kung saan malaya ang ating mga kabataan na linangin ang kanilang God-given talents at magkaroon sila ng magandang mga childhood memories para paging naging silang successful, yun ang kanilang maging inspiration at yung mga happy memories ng childhood ang kanilang babalikan nang sila ay bata. Maraming salamat po sa ating lahat. Maraming salamat din po, Ate Maricel. Yeah. Salamat po sa pagbibigay ng oras po sa aming programa Makabata Teleradyo. Para po sa sa ating taga-subaybay po, narinig niyo po ang napakagandang mensahe po ni General Portia Manalad, of course, Chief ng ating PNP WCPC. Nakausap din po natin ang ating kaibigan na si Ate Maricel. Of course, nakikita niyo po na ang PNP po ay isang haliging masasandalan po at masasandigan ng mga kababaihan at mga bata. Of course, kakampi po yan ng Council for the Welfare of Children sa paglaban po at pagprotekta po sa sa ating mga kabataan. Kaya po sa ating mga tagapanood at taga-subaybay, lagi niyo pong tatandaan, basta bata, kami po ang bahala. Maraming salamat po, Colonel, Ate Maricel, maraming salamat po. Maraming salamat. Happy weekend po. Happy weekend.
nagpapasalamat mong muli tayo sa ating resource person sa PNP WCPC, kay Ate Maricel, of course, sa kabuuan ng WCPC sa pagbabahagi ng napaka-informative na discussion sa atin, paano pag-address natin doon sa ating bawsi cases na tinatawag. So, uulitin ko lang ho, ano, kung meron ho kayong mga reklamo, kung meron kayong gustong idulog, tawagan nyo po ang PNP WCPC or Women and Children Protection Center. Meron po silang aling pulis, may website po yan, may Facebook, at of course, ang Makabata Helpline 1383. 4 na numero lang po yan, 1383. Bisitahin nyo rin po ang aming Facebook page para po sa mga detalye ng aming cellphone. May Facebook Messenger din po kami, saka ng email. So meron po kaming mga lawyers dyan at social workers na tutugon po sa inyong mga pangangailangan. So Kuya Elino, of course, nandito na naman tayo sa dulo ng ating programa. Pero bago tayo magtapos, siguro yung mga taga-subaybay po natin sa Luzon, Visayas, Mindanao, maraming salamat po sa inyo sa panonood at pakikinig. Very limited po ang aming oras, pero sana po nagustuhan nyo yung aming interview ngayon, ano? At saka yung programa. Of course, napaka-tatag at talagang sandigan ng Council for the Welfare of Children, ang Philippine National Police Women and Children Protection Center. Baka meron kang shoutout, Kuya Elino, bago tayo magtapos. Yes po, Kuya Jello. Shoutout po sa ating naging bisita sa opisina this week. Ang LCPC na Aklan Province, kay Governor Jose Enrique Miraflores, of course, ang kasama niya si Ma'am Evangeline Gallega ng PSW at ang kabuuan ng LCPC Aklan. Salamat po sa pagbisita at pag-learn sa mga ginagawa ng CWC. Tama. Siguro po, ako rin, shoutout na rin po yung mga child advocates po natin galing Bulacan, si Mr. Henry Koch, Albert Dumlao, Ray Arceo, Paul Del Socorro, at of course si Sir Anjo De Leon. Ito po yung dating head ng Makabata Helpline 1383 po natin. So very active po yung mga yan sa pagtulong ng mga bata, no? Mga kasamahan po natin yan sa Mason sa Bulacan. So yung mga yan ay talagang nagko-conduct ng mga back to school programs, merong mga bloodletting activities din, saka medical and dental mission, ano. So mauubos na naman ang oras natin, Kuya Elino, no. Bago tayo magtapos, makabatang Pasko po na parating at bagong taon para sa lahat po, no. So again, ako po si Kuya Jello. Ako naman po si yung Kuya Elino. Basta bata, kami po ang bahala. Thank you po. Happy weekend. Happy weekend po. Happy weekend.